Isang malaking awesome. Matagal-tagal na rin po tayong nalulunod sa ating mga NFT games at matagal ko na rin pong sinasabi sa inyo na may mga tokens and coins na talagang magsusuffice or magiging malaki ang participation sa mga NFT games, and minsan mas mabilis pang ang i-determine kung legitimate tong mga projects na ito kaysa doon sa mga NFT games na bagong labas pa lang at chinecheck natin kung totoong legitimate. Though, let's be honest, aminado dapat tayo na there are games talaga na malaki yung kita at talagang mabilis yung return of investment. If naniniwala ka doon, di dapat mas naniniwala din po tayo na may mga great teams or tokens and coins din na sumusuporta sa mga ito. At syempre, yun po ang pag-uusapan natin. 3 tokens na nakalagpas sa Gem Radar ko dahil sa sobrang busy ko po sa NFT games. Kaya, bago po natin simulan ang lahat ng ito, ay huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment. Syempre, mag-subscribe na rin po kayo if this is your first time here in our channel. Marami po tayong hinandang mga chismis, pero ginagarantiya ko sa inyo na ang balita ay nasa chismis. Kaya naman, awesome! At syempre, isang mabilis na awesome disclaimer lang din naman po na lahat ng tokens na mababanggit ko po dito ay hindi sponsored at ginagarantiya na hindi isang financial advice. Lahat po ng ito ay pwede mag-fail at sa simula at hanggang dulo ng video na ito ay for entertainment purposes only. Ang lahat ng mga formulas na nababanggit sa mga videos ko po na tulad na lamang po ng research, TAFASA ay sa akin lamang po gumagana at hindi po gagana sa inyo. Your money, your responsibility, please trade at your own risk. Una na nga po sa listahan po natin na kahit ako mismo ay nagulat na ito po yung ating pang top 3 out of top 1 is yung ating V-Launch. Okay, halata ko na agad sa boses mo bakit napaka-bullish mo dito ka Oso. Simple lang kasi this is all about smart marketing. Namamanghalang talaga ako paano yung team mismo ng V-Launch was able to collect all of the streamers, all of the crypto influencers, and all of the investors na hindi lang basta investors at mga streamers at mga influencers. These are big names at talagang mapagkakatiwalaan natin when it comes to delivering information and of course well-researched na mga projects sa cryptocurrency. Pero yung pinaka-team talaga doon ako mas bullish. Kasi yung aim ng project ng mismong ating V-Launch is they are trying to collect all of these people who will be able to help them with their motive, which is giving value doon sa mga new projects or crypto assets na lalabas pa lang. It's like they are creating a social platform na kung saan lahat sila ay always talking about unbiased information about these projects. Pero kaoso, hindi pa naman po siya lumalabas, pero bakit sinasabi mo na nahuli ka na? The only reason kung bakit ko nasabi ito, it's because sanay ako na when it comes to this kind of projects is nauuna ako. And ang nakakatuwa dito is recently, how we will be able to somehow prove that they are legitimate is because they are part of one of the news ng ating Yahoo Finance. Dito sa article, binanggit lang naman na sobrang commended sila sa strategies nila when it comes to marketing and also especially for branding. At isa pa kung bakit sobrang tiwala ko dito, it's because well-doxed yung mga personalities or mga companies na sumusuporta or who have already publicly said that they are really supporting this project. So isa na nga po dyan sila Altcoin Daily, CryptoLark, The Moon Carl, and si Da Vinci J15 na noon at hanggang ngayon ay sinusundan ko pa rin. Pero syempre, responsible YouTubers when it comes to cryptocurrencies and also not to mention sila CryptoBusy at ito pang isang mas nag-capture ng aking attention is yung ating Meta Capital na nag-i-invest din dito sa project na ito. Yung Meta Capital is a metaverse and NFT gaming focused consultancy and capital firm lang naman. So maliit na company, no? Joke lang. Malaki yung company na yan and they are really known for their services that they offer. So that's V-Launch. And syempre yung ating top 2 is yung ating CDFI or S-Fund. Okay, ito inaamin ko talaga na hindi ko siya nakita doon sa ating Gem Radar na tinatawag. Dahil na nga rin sa sobrang busy ko sa mga NFT games kasi ito yung kasagsagal ng ating C-Card Gem Call natin at of course yung ating focus natin when it comes to letting the people know doon
doon sa community ng PVU about how to start taking profits in an NFT game. And not to mention na ito yung month na kung saan nagsimula yung kaliwat kanan ng mga NFT games na naglalabasan, and 99% of these NFT games are really not legitimate. At dito ko rin inamin sa inyo na kung saan ang dami kong proposals or mga partnerships na tinurn down. Mostly 99% ay tinurn down ko talaga at hindi talaga tayo nagpapabayad. Since then, kaya ko isa-isahin sa inyo lahat ng mga nireject ko, and that is a total of 25 emails including messages sa Telegram, Facebook, and other social platforms. So bakit natin to binabanggit? Because this has a huge relate dito sa ating S-Fund. During the times na sobrang low ng ating YouTube channel at nilalabanan natin yung ating clout, is CDeFi sana ang magiging isa sa mga sagot na hinahanap ko. Ngayon, kung bakit nagustuhan ko talaga yung ating CDeFi is because ito ay community driven. That's number one. And yung pangalawa po natin is how they operate or yung kanilang project, which is lending you a specific amount of money or susuportahan nila yung project mo kapalit ng equity stake na tinatawag. Sa Tagalog, ito po yung porsyento ng company mo. So pwedeng 25% kapalit ng $150,000 na ipapahiram nila sa iyo. At yung mga binabanggit ko ng mga ito ay just basics ng kabuuan. At para sa pangatlo, kung bakit ako nangihinayang dito, it's because kung maaga-aga lang talaga tayo is we could have actually rode that 2,000% pump. And not to mention yung DAO system nila na unique. If in any case that you have a project at nanghingi ka ng pera dito sa ating S-Fund, yung pera na ibibigay nila sa iyo, these are decided by the people who are hodling S-Fund. That is two birds in one stone. The first bird na na-hit mo is yung may hodl kang S-Fund tapos makakapagboto ka, and yung pangalawang bird is you will be able to have intel already kung ano yung mga projects syempre may botohan na mangyayari sa loob. And that's just because of their DAO system. And that will be a sure na mauuna ka talaga sa mga NFT projects na pwede talagang mag-boom. At syempre para sa panghuli po natin is yung ating Terra or Luna. Alam ko marami ang kukunat ng noo dyan, lalo na yung mga matatagal nang nakasubscribe sa akin kasi alam nyong matagal ko nang hawak ito. Pero hear me out kung bakit ko pa rin sinama ito. Ito lang dahil doon sa isang dahilan. Hindi ako nakapagdagdag ng bags doon sa mga importanteng dips na nangyari para sa Luna. At maganda ang magiging plano ko dito when it comes to taking profit because it is based on cycle. Pag sinabing based on cycle is pag alam kong matatapos na yung ating bull market is nagsistart na akong mag-take out ng profits hanggang sa madrain ko lahat ng hodl bag ko dito. Ang kaso lang talaga ay hindi na po ako nagdagdag simula nung nag-$25 po ang ating Terra Luna. Isa lang po ang dahilan kung bakit ko talaga pinili ang ating Terra Luna. It's because of its use. Lalo na yung kanyang stablecoin, UST or US Terra. Kahit na sandamakmak po yung ating proof na talagang nandun po tayo sa dips neto, ay magiging walang kwenta siya dahil hindi ko naman po talaga dinagdagan simula nung nag-$25 siya at mas bumili na po ako ng Sol, AVAX at iba pang mga tokens. At syempre, naubos talaga yung kapital ko sa injective protocol. Pero bakit ko ba talaga sinabing na-late tayo dito? Bukod sa halatado ko dito sa ating tweet, the thing that made me check Terra Luna project again is dalawa lang. Una na nga po dyan is yung burning mechanism nila when it comes to UST and Luna. Okay, let me explain. $1 worth of Luna exchange to US Terra burns the Luna. And ganun din po siya the other way around. So, mababurn din po yung ating Luna if in any case that we buy UST or we mint UST. Kinagandahan nito ay itong US Terra kesa doon sa mga fiat-based stablecoins at yung over-collateralized nating mga stablecoin projects tulad ng MakerDAO and yung kanyang stablecoin na DAI, dito sa Luna and US Terra ay totally different kasi on-chain incentive siya. Medyo technical tong sasabihin ko pero yung Luna kasi natin is pegged against the fiat currency like Terra na gumagamit ng arbitrage at nile-leverage niya yung ecosystem niya to maintain stability. Pero syempre hindi ibig sabihin nun ay wala na tong risk. Syempre kung may pegging, may de-pegging na pwede ring mangyari. At isa lang po din yung pwedeng dahilan nun. At ito rin yung pinagdedebatehan doon sa ating hearing. Na yung mga fiat talaga, sample na lang is USDT, ay wala talagang backup. Example, as we know, with fiat,
that is not backed up by physical. Therefore, some currencies are backed up by gold and some are being backed up by NIF and RUF. Sobrang technical na, di ba? Pero hindi nyo maikakaila na ito yung mga details kung bakit ako nakasakay dito kahit $5 to $10 pa lang yung Luna dati. Kung gusto nyo ng full chismis ng ating Luna is pwede nyo i-comment down below at gagawan din natin yan. At that sums up lahat ng ating top, pero kung susumahin ko lahat na sanang profit ko for these 3 tokens at yung mga hindi ko pa nababanggit ay dapat a total of mahigit 10,000% po yung pinakawalan nating pera dahil lang sa pagiging busy natin sa mga NFT games. And that's just 10 tokens or coins na inaaral ko dapat versus din dun sa same na pagod ko sana for 10 NFT games na ang binigay lang po sa atin is not even near sa 10,000%. Pero hindi na rin masama, pero hindi mo rin maiiwasan na sayang na sana dapat nakapasok din tayo sa mga tokens na ito. Pero hey, lahat ng ito ay chismis lang kasi ako si Oso the Chismoso at laging nagsasabi, aralin, planuhin at kilusan. Para sa gayon, ang pangarap ay ating makamtan. At syempre, stay awesome! Bye-bye!